At sa huling yugto ng ating recap, pinutakte ng mga reporter si Dolgan ng mga tanong, ngunit sinabi niya sa kanila na umalis. Nagpahayag ng kanyang pagkabigo na hindi sila nagpakita sa oras ng pangangailangan. Inilagay niya si Hairi sa ambulansya at nag-iwan ng mensahe para sa Pangulo, na nagsasabi na habang hindi niya alam kung sangkot ang Pangulo sa krimen, ang pananatiling tahimik tungkol dito ay isang krimen din. Ang presidente ay natigilan at nabagabag sa mensaheng ito. Nang gabing yun, malalim siyang nagmuni-muni, at kinabukasan sa isang press conference, sinisisi niya ang lahat sa krimen kay NIS Director An at Senior Secretary Yun Han. Inaresto si Director An, at ginawa ni Yun Han ang hindi kanais-nais sa kanyang sarili sa kanyang sasakyan. Galit na galit si Jessica nang malaman na nagdesisyon ang korte laban sa kanyang kumpanya. Sinabi niya kay Hong Sheng na imposible para sa kanyang kumpanya na harapin ang isang kaso dahil binigyan niya ang Pangulo ng $500 milyon na komisyon. Si Hong Sheng, gayunpaman, ay lihim na itinatala ang pag-uusap na ito. Nang maglaon, sa isang press conference ay nagpahayag si Jessica ng panghihinayang sa pagbagsak ng eroplano at nangako ng kabayaran sa mga naulilang pamilya. Gayunpaman, ipinakita ng mga pamilya sa kanya ang mga poster ng kanilang mga mahal sa buhay, iginiit na gusto nilang bumalik ang kanilang mga mahal sa buhay, at hindi ang kabayaran niya. Biglang nag-viral sa social media ang mga larawan at video ni Jessica sa isang romantikong relasyon kay Minister of Defense Park Man-young. Naging malinaw na ginamit niya siya para masecure ang FX deal. Nakaramdam ng labis na kahihiyan si Jessica, at sa live na press conference, inaresto siya ng pulisya. Samantala, dinadala sa kulungan sina Kim Woo-gi at Sang-mi, naghagis ng papel si Kim Woo-gi kay Sang-mi, binasa ito at naging napakasaya. Ang papel ay naglalaman ng isang lihim na ni isa sa kanila ay hindi nagsiwalat sa korte. Tinutulungan ng lihim na ito si Sang-mi na matiyak ang kanyang paglaya mula sa kulungan sa maikling panahon. Kalaunan, inilipat na si Jessica sa kulungan. Tinawagan niya si Lily at hiniling na magpadala ng mensahe sa punong tanggapan ng John at Mark sa Amerika. Sa una ay ayaw tumulong ni Lily dahil naban ang mga account ni Jessica. Gayunpaman, binigay ni Jessica kay Lily ang mga detalye ng isang offshore account, at pumayag si Lily na tulungan siya. Sa kabilang panig, si Harry ay nakatanggap ng mainit na pagtanggap sa punong tanggapan ng NIS para sa paglutas ng kaso. Pinalakpakan siya ng lahat, ngunit mas nalulungkot siya at nagdasal para sa mga ahente na namatay sa misyon. Pagkatapos ay nakatanggap si Dolgan ng hindi kilalang mensahe sa kanyang telepono. Pagtingin niya, nakita niya si Lily na nakaupo sa isang kotse. Sinabi niya sa kanya na kung gusto niyang malaman ang tunay na utak sa likod ng pag-crash ng eroplano, dapat niyang kausapin si Jessica sa kulungan. Nagulat si Dolgan sa impormasyong ito. Kaya si Dolgan at Harry ay binisita si Jessica sa kulungan. Sinabi ni Jessica na hindi siya sangkot sa pagpatay kay Michael. Ipinaliwanag niya na bagamat si Michael ang nasa likod ng plane crash plan, nalaman lang niya ito pagkatapos mangyari ang crash. Binalaan ni Jessica si Michael na sila ay patungo sa malubhang problema, iginiit niya na ang pag-crash ng eroplano ay hindi niya plano at nakatuon lamang siya sa proyekto ng FX. Hinala ni Jessica na maaaring may mas malaking mastermind na nagpopondo sa mga plano ni Michael. Binanggit din niya na ang kasintahan ni Michael ay napakalapit sa kanya bago ang pag-crash. Napagpasyahan ni Jessica na ang pinaniniwalaan nilang katotohanan ay maaaring hindi ang buong katotohanan, at ang tunay na utak ay maaaring ibang tao. Dahil dito, naguguluhan sina Dolgan at Harry. Samantala, nagtatago at madalas na sinusuri ni Song-mi ang balanse ng kanyang account, na hindi pa rin nakakatanggap ng pera. Tumawag siya sa hindi kilalang numero at nagbanta na ibubunyag ang lahat kung hindi idedeposito ang 20 bilyong won sa kanyang account sa loob ng 3 araw. Si Kim Woo-gi ay inaresto at inilagay sa isang mental hospital dahil sa kanyang pagkalulong sa droga. Bumisita sina Harry at Dolgan sa ospital para tanungin siya. Ngunit nagtataka sila dahil si Jerome, ang teroristang responsable sa pagbagsak ng eroplano, ang namamahala sa seguridad sa ospital. Binalaan ni Jerome si Kim Woo-gi na kung may ibunyag siya kina Dolgan at Harry ay papatayin siya. Nang maglaon, binisita ni na Harry at Dolgan si Kim Woo-gi sa kanyang selda. Si Kim Woo-gi ay takot na takot at hindi tumutugon. Humihingi siya ng tulong sa nanginginig na boses. Maya-maya lang, may dumating na security guard para kunin si Kim Woo-gi. Sa kanyang pag-alis, sumigaw si Kim Woo-gi na si Jerome ay nasa ospital at papatayin siya. Hinala ni na Harry at Dolgan na ang kanyang takot ay maaaring isang maling akala dahil sa kanyang mental state. Sa isang hindi inaasahang twist, nalaman na si Yun Han, pagkatapos ng kanyang pagtatangka na saktan ang sarili ay nailigtas at ngayon ay nasa isang ospital, na konektado sa isang oxygen tube. At ang rescuer pala ay si Prime Minister Hong. Sinabi ni Hong na iniligtas niya si Yun Han, dahil kailangan pa nitong ma-access ang mga file na maaaring maglantad sa Pangulo. Namangha si Yun Han na matagal na siyang ginagamit ni Hong at ang presidente.
Ibinigay ni Yon ang password para sa mga file at sinabi kay Hong na siya ang pinakamasamang demonyo na nakita niya. Sumagot si Hong na isa lamang siyang makabayan. Pagkatapos ay tinawag ni Hong si Dolgan at ang mga naulilang pamilya sa Blue House. Sa isang press conference, nagpatugtog siya ng voice recording ni Jessica na nagbubunyag ng $500 milyon na transaksyon sa offshore account ng presidente. Nagulat ang media at mabilis na kumalat ang balita. Si Pangulong Kok Pio ay galit na galit at nakita niya si Hong bilang isang taksil. Humihingi ng paumanhin si Hong sa mga naulilang pamilya at nagpahayag ng panghihinayang sa hindi nila pagtulong ng mas maaga. Kalaunan ay binisita ng presidente si Yun Han sa ospital. Bagamat talagang gising si Yun Han, nagkukunwari siyang walang malay. Ang Pangulo na emosyonal na nakahawak sa kanyang kamay, ay nagsabi na sana ay hindi nakipag-ugnayan si Yun Han sa gayong masasamang tao. Pagkaalis ng Pangulo, naging emosyonal si Yun Han at nagsimulang umiyak. Samantala, sugatan pa rin ang binti ni Hairi at nahihirapan siyang maglakad. Nang makita ito ni Dolgan, binuhat siya nito sa kanyang likuran at iniuwi. Parang mas lalong lumalakas ang kanilang pagsasama. Kinabukasan, galit na nagkaharap sina Pangulong Kok Pio at punong ministro Hong sa opisina ng Pangulo. Nagpasya sila na ang mga boto sa parlamento ang magpapasya kung sino ang dapat magbitiw sa kanilang posisyon. Nang gabing iyon, inimbitahan ni Hong ang mga naulilang pamilya ng pag-crash ng eroplano sa isang hotel. Sinabi niya sa kanila na malapit na nilang makita si Kok Pio sa bilangguan, na sinasabing ito ay paghihiganti para sa kanilang mga pagdadalamati. Nagprotesta si Dolgan, inaakusahan si Hong na ginagamit ang sitwasyon para sa kanyang sariling pampulitikang agenda para maging acting president. Samantala, hinahabol ng mga assassin si Sang Mi. Siya ay mabilis na tumakas at tinawagan si Dolgan, humihingi ng tulong. Ibinunyag niya na may alam siyang sikreto dahil gusto ng mastermind sa likod ng pag-crash ng eroplano na siya ay mamatay. Nagulat si Dolgan at nagmamadaling pumunta sa kanyang kinalalagyan. Dumating siya at nag-alerto sa pulis. Pagpasok niya, nakita niya si Jerome na agad na nagpaputok. Ginamit ni Dolgan ang kanyang mga kasanayan sa ninja upang umiwas sa mga bala, na humantong sa isang matinding labanan. Sa panahon ng kabuluhan, isa pang asasin ang sinaksak si Sang Mi sa leeg. Nang dumating ang mga pulis, tumakas si Jerome at ang iba pang mga asasin. Nilapitan ni Dolgan si Sang Mi na nag-aagaw buhay. Bago siya mamatay, gumuhit siya ng simbolo na may dugo sa sahig at sinabi kay Dolgan na si Samuel ang utak sa likod ng lahat. Dumating ang mga pulis at nagkamali sa pag-aakalang si Dolgan ang pumatay, kaya inaresto siya. Maya-maya, pumunta si Harry sa police station para palayain si Dolgan. Sinabi niya na nais siyang tanungin ng NIS. Batay sa impormasyon ni Sang Mi, nagsimula ang NIS ng investigasyon. Sinubukan nilang hanapin ang isang taong nagngangalang Samuel, ngunit nabigo sila. Habang naliligo, sinubukang kompletuhin ni Dolgan ang simbolo na iginuhit ni Sang Mi. Naalala niyang nakita niya ang parehong simbolo sa dibdib ni Jerome. Tuwang-tuwa ito at nagmamadali siyang lumabas ng banyo, ngunit nakalimutan niyang isuot ang kanyang damit, na nagdulot ng nakakahiyang sitwasyon kay Harry. Kalaunan ay ibinahagi ni Dolgan ang simbolo sa punong tanggapan. Si Kang ay nagsasagawa ng pananaliksik at natuklasan na kabilang ito sa isang teroristang organisasyon sa East Asia, ngunit wala silang impormasyon tungkol sa pinuno. Samantala, pinahihirapan ni Jerome si Kim Woo-gi sa isang pabrika sa desyerto. Muli namang binisita ni Dolgan at Harry si Jessica, tinanong kung may kakilala siyang Samuel. Sinabi ni Jessica na narinig na niya ang pangalan, ngunit hindi niya alam kung sino si Samuel. Hiniling niya ang kanilang mga telepono at nagpadala ng mensahe kay Lily, para malaman ang tungkol kay Samuel. Nang maglaon, sinabi ni Dolgan kay Harry na gusto niyang makipagkita kay Pangulong Kok Pio. Nagayo si Harry ng appointment sa pamamagitan ng assistant ng presidente, ngunit tumanggi si Kok Pio na makipagkita. Nang umalis si Kok Pio sa Blue House, hinarang siya ni Dolgan, iginiit na kailangan nilang mag-usap ng mabilisan. Nag-usap sila sa isang liblib na lugar, kung saan sinabi ni Dolgan kay Kok Pio na baka siya ay nalinlang, at ang tunay na salarin ay maaaring ibang tao. Ang paghahayag na ito ay ikinagulat ni Kok Pio. Si Yun Han, na may IV drip pa, ay pumunta sa opisina ng NIS para kumpletuhin ang proseso ng pagsisiyasat. Kaagad niyang isinulat ang ID at password, para sa offshore account at ibinigay ang mga ito sa Taiwan, na nagpapakitang pagod na siya sa sitwasyon at gusto niyang makitang maresolba ang kaso. Pansamantala, ang parlamentaryong pagboto ay nagtatapos at si Pangulong Kok Pio ay tinanggal sa pwesto. Ang NIS Director An at Defense Minister Park Man-young ay legal ding inaresto. Pinapanood ni Yun Han ang lahat ng ito sa TV, mula sa kanyang kama sa ospital. Sumabog ang mga protesta sa buong South Korea na may mga parol na sinisindihan. Dahil hindi makayanan ang sitwasyon, nagsimulang kumuha ng lason si Kok Pio sa kanyang sasakyan, ngunit pagkatapos ay naalala ang mga salita ni Dolgan at itinapon ang lason.
Tinawagan ni Cook Pio si Dolgan at inanyayahan siya sa isang pribadong pagpupulong. Nang dumating si Dolgan, humingi ng paumanhin si Cook Pio, sinabing nagsisisi siyang hindi nakinig kay Dolgan ng mas maaga, na maaari sanang naglantad ng katotohanan ng mas maaga. Si Dolgan ay nabigo at pakiramdam na ang naunang aksyon ay maaaring gumawa ng pagbabago. Nagalok si Cook Pio na tumulong sa investigasyon at sinabihan si Dolgan na makipag-ugnayan anumang oras. Habang pabalik si Dolgan, nakatanggap siya ng tawag mula kay Edward Park, na humihiling sa kanya na pumunta sa kanyang opisina. Pagdating ni Dolgan, sinalubong siya ni Mickey, na nag-trigger sa kanyang imahinasyon. Naalala niya na binanggit ni Kim Woogie at Jessica na Asian ang girlfriend ni Michael, at Asian din si Mickey. Nang maghain si Mickey ng tsaa, napansin ni Dolgan ang isang simbolo sa kanyang braso na tumutugma sa simbolo ng organisasyong terorista. Inilalantad ng paghahayag na ito na si Edward Park bilang ang tunay na utak sa likod ng pagbagsak ng eroplano, at si Mickey ang nasa likod ni Michael at pinatay siya sa huli. Hinarap ni Dolgan si Edward, tinanong kung siya ba si Samuel. Kinumpirma ni Edward na siya nga ang nag-iisang Samuel. Galit na hiniling ni Dolgan na malaman kung bakit ginawa ni Edward ang lahat ng mga krimen na ito. Naging emosyonal siya, nagtanong kung paano maging walang awa ang sino man na pumatay ng daan-daang tao. Tumugon si Edward na ginawa niya ito para sa higit na kabutihan ng Korea, na iginiit na walang makabuluhang makakamit kung walang sakripisyo. Iminumungkahi niya na dapat ipagmalaki ni Dolgan na nakapag-ambag siya sa mas malaking layunin. Bumunot si Edward ng baril, pinaputukan si Edward sa braso. Sa sandaling iyon, dumating si Mickey na may mga reinforcements. Itinutok ni Dolgan ang baril sa ulo ni Edward, na nagbabantang papatayin siya kapag may gumalaw sa kanila ng masama. Nagbago ang sitwasyon nang magpakita si Edward ng isang live broadcast na nagpapakita na kung hindi siya mapalaya, papatayin niya si Hairi at ang mga naulilang pamilya. Nang makita ang banta na ito, walang pagpipilian si Dolgan kundi ang sumuko. Pagkatapos ay inatake ni Edward si Dolgan dahilan upang mawalan ito ng malay. Ikinulong siya sa parehong abandonadong pabrika kung saan nakakulong si Kim Woogie. Inutusan ni Edward ang kanyang mga tauhan na magkalat ng gasolina sa pabrika at sunugin ito bago pa sila makatakas. Kinabukasan, hinanap ni Hairi si Dolgan, hanggang sa kalaunan ay nakarating sa kanyang tahanan ngunit wala siya saan man natagpuan. Nakatanggap siya ng tawag mula sa punong tanggapan at pumunta doon, kung saan ipinaalam sa kanya ni Tiwong ang tungkol sa sunog sa isang abandonadong pabrika na sinasabing pumatay kina Dolgan at Kim Woogie. Si Hairi ay nawasak, at hindi makapaniwala sa balita. Nakita niya ang bullet necklace na ibinigay niya kay Dolgan, na naging dahilan upang siya ay magdalamhati. Gayunpaman, ang katotohanan ay nakaligtas si Dolgan sa sunog, salamat kina Lily at Kim Duso. Napansin ni Lily si Dolgan sa loob ng nasusunog na pabrika at sinira niya ang gate para iligtas. Habang nagawa niyang iligtas si Dolgan, hindi niya nailigtas si Kim Woogie. Ipinatawag ni Edward Park si Prime Minister Hong na naging acting president. Ipinaalam kay Hong ni Mickey na si Edward Park ay si Samuel. Dahil sa gulat at pagkabalisa, yumukod si Hong nang may paggalang kay Edward. Hinihiling ni Edward na magtalaga lamang si Hong ng mga kalihim at ministro na kanyang pinili. Nagdududa si Hong sa kanyang kasikatan at kung maaari siyang maging president-elect, pakiramdam niya ay maaaring wala siyang sapat na magiging suporta sa publiko. Tinitiyak sa kanya ni Edward Park, na ang matagumpay na pagkumpleto ng proyekto ng pagbabarena ng langis sa Korea, ay lubos na magpapalakas sa kanyang pampublikong suporta. Gayunpaman, nagbabala si Edward na kapag nabigo si Hong, papalitan siya ng iba bilang pangulo. Si Harry, na may luha sa kanyang mga mata, ay nagsabi kay Kang at Taewong na siya ay maghihiganti sa ngalan ni Dolgan, anuman ang mangyari. Si Dolgan, na ngayon ay ligtas na, ay humiling kina Lily at Kim Duso na panatilihing lihim ang kanyang kaligtasan. Ayaw niyang may masaktan sa kanyang paghihiganti, lalo na si Harry. Tinanong din niya kung magkano ang kailangan nila para tulungan siya, ngunit tinuwanan nito nina Lily at Duso, na sinasabing wala siyang kakayanan upang mabayaran ang kanilang tulong. Pagkatapos ay tinawagan ni Dolgan si Cook Pio at humiling ng pera. Binisita ni Dolgan si Cook Pio sa kanyang pribadong tirahan. Si Cook Pio ay namangha nang makita siyang buhay, dahil sa balita ng kanyang kamatayan. Ipinaliwanag ni Dolgan na nangako siyang mananatiling buhay hanggang sa mabigyan niya ng hustisya ang mga gumagawa ng masama. Ibinibigay sa kanya ni Cook Pio ang address ng isang offshore account at sinabi sa kanya na kumuha ng mas maraming pera hanggat kailangan niya. Tinawagan ni Jessica si Lily, nagtatanong kung natapos na niya ang kanyang gawain. Ipinaalam ni Lily kay Jessica na si Samuel talaga si Edward Park, na iniwan si Jessica na nakatulala. Pagkatapos ay sinabi ni Lily kay Jessica na isang mayamang kliyente ang bumili ng kanyang mga serbisyo at magtatrabaho na siya ngayon sa iba. Nakikiusap si Jessica kay Lily na gumawa ng isang huling pabor para sa kanya, na makipag-usap sa punong tanggapan sa Amerika sa ngalan niya. Pumayag naman si Lily dito.
Inihatid si Jessica pabalik sa kanyang selda nang makita niya si Jerome at natakot. Nang gabing iyon, ibinahagi ni Harry ang kanyang plano kina Tiwong at Kang. Siya ay nagnanais na maging isang bilanggo upang makakuha ng access kay Jessica at makakuha ng impormasyon tungkol kay Samuel, dahil hindi siya papayagan ni Jerome na makilala si Jessica kung hindi man. Kinabukasan, gumawa si Harry ng kasong money laundering laban sa kanyang sarili at kaya ipinadala siya sa bilangguan. Nagkunwaring may confrontation kay Jessica, kung saan ipinahayag ni Jessica na si Samuel talaga si Edward Park. Nabigla si Harry sa paghahayag na ito. Sa kulungan, ang lahat ng kontrol ay nasa mga kamay ni Edward Park habang pinamamahalaan niya ang lahat mula sa loob. Upang makuha ang tiwala ni Edward, madalas na nag-aaway sina Harry at Jessica, na malakas na inaakusahan ni Harry si Jessica bilang pumatay kay Dalgon. Dito ay nakuha ang atensyon ni Edward Park. Kinabukasan, binisita niya si Harry para itanong kung bakit siya nasa kulungan. Si Harry, na nagtatago ng kanyang galit, ay nagsabi sa kanya na nandoon siya upang maghiganti kay Jessica. Sinabi niya na ang impormasyong ibinigay ni Sang-mi sa NIS ay hindi totoo. Sinabi rin niya na ang mga krimen ni Jessica ay natuklasan ni Dalgon, na humantong sa kanyang pagpatay. Sinabi sa kanya ni Edward na ang pananatili sa bilangguan ay hindi magpapahintulot sa kanya na patunayan ang mga krimen ni Jessica, kaya nag-alok siya na tulungan siyang makapagpiyansa. Samantala, sinusubukan din ni Jessica na makuha ang tiwala ni Edward. Sinabi niya sa kanya na wala siyang personal na sama ng loob laban sa kanya, laban lamang sa mga tao sa punong tanggapan ng John at Mark, na nag-iwan sa kanya sa ere sa panahon ng kagipitan. Sinabi niya na kung bibigyan siya ng pagkakataong pumunta sa Amerika, maghihiganti siya sa kanilang lahat. Tinanong ni Edward kung humihingi siya ng tulong sa kanya, kung saan si Jessica, umiiyak, ay tumugon na mas gugustuhin niyang mamatay kaysa tumanggap ng tulong mula sa isang tulad niya. Sa kalaunan, ang plano ni Harry at Jessica ay nagtagumpay, at si Edward Park, na naniniwala sa kanilang kwento, ay pinalaya sila mula sa bilangguan. Magkasamang umalis sina Jessica at Harry sa iisang sasakyan. Sinabi ni Jessica kay Harry na pupunta siya sa kaharian ng Kyria upang makakuha ng mga deal na magpapalakas sa kanyang posisyon sa kumpanya. Binanggit niya na maaari ring maghiganti si Harry kay Edward Park doon. Nang marinig ito, pumayag si Harry na sumama kay Jessica sa Kyria. Samantala, si Dalgon na ngayon ay nagtatrabaho kay Lily, ay sumali sa isang US Army Black Ops unit. Nagsasagawa sila ng pag-atake sa isang pasilidad ng armas. Matapos ang matagumpay na operasyon, napansin ni Dalgon na ang kapitan ng koponan ay nagnanakaw ng isang biohazardous na tubo mula sa site. Nang nagtanong si Dalgon tungkol sa tubo, iginiit ng kapitan na dapat silang tumuon sa misyon, hindi sa mga tanong. Pinayuhan ni Lily si Dalgon na iwasan ang anumang walang ingat na pagkilos, ngunit pinutol niya ang tawag sa kanya at pinatay ang lahat ng kapwa-sundalo. Sa wakas ay dumating na si Jerome sa pinangyarihan. Nang sinubukan niyang tanggalin ang mga tubo, gumamit si Dalgon ng isang bombang kontrolado sa malayo upang sirain ang isa, na naging sanhi ng pagtapon ng mga nilalaman nito kay Jerome. Nagsimula siyang manginig sa sakit habang namumuo ang mga paltos sa kanyang mukha. Inilagay ni Dalgon ang antidote sa harap ni Jerome, sinabing ibibigay lamang ito kapag sinagot ni Jerome ang kanyang mga tanong. Ibinunyag ni Jerome na ang tubo ay inilaan para sa isang biochemical terror attack sa Kyria, nang siya ay nagtatrabaho sa XS, isang pandaigdigang kumpanya ng financing. Bilang tugon, itinapon ni Dalgon ang antidote. Habang sinusubukan ni Jerome na kunin ito, dinurog ito ni Dalgon at sinabihan si Jerome na alalahanin ang kanyang pamangkin na si Chuck kapag siya ay nasa impyerno na. Si Dalgon ay naghagis ng granada habang siya ay umalis, na tumupok sa buong gusali. Si Edward Park, Yunhan, Min at Mickey ay tumungo sa Kyria upang kunin ang kontrol sa proyekto ng pagbabarena ng langis. Samantala, dumating si Hyrie sa Kyria, naghahanda na makipagkita sa prinsipe. Si Dalgon ay nasa Kyria din, naghihintay para sa kanyang target bilang bahagi ng isang operasyon ng US, hindi alam na ang kanyang susunod na target ay si Hyrie. Biglang pinaputukan ng sniper partner ni Dalgon ang sasakyan ni Hyrie, dahilan para tumigil ito. Paglabas ni Hyrie sa kanyang sasakyan, parehong nagulat at nalungkot si Dalgon. Babarilin na ng kanyang partner si Hyrie, ngunit nakialam si Dalgon sa pamamagitan ng pagpatay sa kanyang partner para iligtas siya. Mabilis na tumakas si Hyrie sa eksena. Ang natitirang bahagi ng kwento ay ipapakita sa susunod na sequel. Maraming salamat po sa inyong panonood at hanggang sa muli.